pasalamatan ng Panginoon sa oras na ito. Purihin po muna tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting may kasabikan sa presensya ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nasa masang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nasa masang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na ka, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang puso ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nasa masang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na ka, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasaya
pagsubok na iyong pinahihintulot. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. 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 Ikaw ay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapaw o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay yung pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulot. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. 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 Sa pagluha, ikaw ang kasama, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon.
po. Yun po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay na kailangan tayo lagi magpasalamat sa araw-araw, paggising natin sa umaga, pagmulat ng ating mga mata, sa panibagong buhay at kalakasan, sa bagong pagtibok at paghinga ng ating mga puso. Napakasagana ng biyaya ng Diyos, katulad ng aking pong naibahagi kahapon patungkol po sa kaligtasan, na ang kaligtasan po ay may kalakip na buhay na walang hanggan. At bakit po tayo naligtas? Dahil lamang po sa biyaya at habag ng Diyos. At ang kagandahang loob ng Diyos po ang siyang nagpapatunay na tayo po ay mahal na mahal na mahal ng Panginoon. Dakila po ang kanyang pagmamahal, walang hanggan, walang katapusan. Kung kaya't kahapon ay binabati kita sa isang bagong relasyon. At kahit ngayon, sa simula ng buhay mo kay Jesus, isang kaibigan ang nakakita ng iyong pangangailangan at ikaw ay iniugnay sa kalutasan. Ang Diyos mismo, ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesucristo. Tinanggap mo ang kaloob na ito. Ito yung buhay na walang hanggan, katulad ng sinabi ko kahapon, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi ito dahil sa mabubuting gawa, kung kaya't walang dapat na ipagmapuri, ipagmalaki o maipagmayabang ang sinuman. Sapagkat tayo ay kinahabagan lamang ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Ito pong serye ng mga araling ito ay makatutulong upang higit na maunawaan kung sino si Jesus sa buhay ng isang tao, ang mga kayamanang espiritual at ang kahangahangang buhay na inilaan niya para sa iyo ni Kristo. Sabi po dito sa Roma 5:8 hanggang 10, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ang buhay. Ito po ang sinasabi sa Roma 5:8 hanggang 10. Romans 5:8-10. Napakasagana, hindi lang po napakasagana at napakamabiyaya at napakamahabagi ng Diyos. Itinuring pa tayong kaibigan niya. Itinuring tayong mga kaibigan niya, hindi na tayo kaaway. Ito ang aking dugo. Ito po ang tipan ng dugo ng Diyos na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Nang marami po ayon po sa Mateo 26:27-29. Uulitin ko po, Mateo 26:27-29. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi na po dugo ng hayop o under the law from the Old Testament. Hindi man po natin nineneglect ang Old Testament, pero magsimula nang si Jesus po ay bumaba dito sa lupa at ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na ang kanyang buhay ay nabayubay doon po sa krus ng Kalbaryo. Magsimula po noon ang dugo na ni Kristo Jesus ang siyang naging alay at handog na buhay banal upang ito ang mag-redeem. Mag-redeem, ibig sabihin po ng mag-redeem o redeem, ang magtubos sa ating mga kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, kasalanan pa rin po yan. Kaya nga po, merong Kristo
na ipinadala ang Diyos Ama bilang haing handog, dahil siya lamang po naman ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang dugo ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Amen! Panaligan po natin ito. I-claim po natin ito. Tanggapin po natin ito. Paniwalaan po natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang sabi pong muli sa Efeso 2:8-9, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Pananampalataya po. At ito'y hindi mula sa inyo. Hindi ito sa inyong mga mabubuting gawa, sa mga ginawa ninyo. Kung kaya't walang sino man ang dapat na magmapuri o magmalaki o magmayabang, sapagkat tayo po lamang ay kinahabagan, biniyayaan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang pagiging bago ng buhay na ito, ngayon may bagong buhay ka na. Magsimula nung tinanggap mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw ngayon ay may bago ng buhay. At ito ang isang bagong panimula na hindi natin makakantan sa ating sarili lamang. Sabi nga po, di po ba, kung kaya't walang dapat na maipagmapuri ang sinuman, walang dapat na ipagmalaki ang sinuman, walang dapat na ipagyabang ang sinuman, sapagkat hindi po ito mula sa ating mga sarili. Si Kristo lamang ang ating tanging pag-asa. Siya po ang naging katuwiran natin. Magmula po nang si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at nakilala po natin si Kristo na ito na nagbibigay ng buhay. Siya ang daan at ang katotohanan. Walang makakapunta doon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Si Kristo lamang po ang ating pag-asa. Siya ang tiningnan ng Diyos Ama upang tayo po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tayo po ay nagkaroon ng pag-asa, isang bagong buhay, at inialay niya ang kanyang buhay upang makamtan natin ito. Ang tinitinan po ng Diyos sa atin ay si Kristo. Si Kristo po ang kalarawan ng Diyos na nakikita niya sa atin. Hindi na po niya inaalala ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi na po niya iniisip pa kung ano yung mga nagawa nating kasalanan. Wala na po sa kanya ang mga inaalala niya sa atin, sa ating mga kasalanan, sapagkat ang tiningnan niya po ay ang kanyang bugtong na anak na kanyang inihain, inialay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at sariling tagapagligtas, na ating tinanggap sa ating puso, ng buong puso, pinapasok sa ating buhay, magsimulang manahan, at siya na ang maging hari ng trono ng ating mga puso. Sa bawat parte ng sulok ng puso natin, siya na po ang may-ari ng ating puso. Magsimula po nung tanggapin natin siya. Siya po ang tanging pag-asa natin, ang bagong buhay kay Jesus. A new starting up of life in Jesus Christ. Yan. Nais ko pong ito pong ginagawa ko ay isang pagpapatunay at isang pag-aaral ng pagpapatunay na magsimulang tinanggap ng isang tao si Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas niya. Nagkaroon na po siya ng bagong pag-asa, bagong buhay kay Kristo Jesus. At ito po yung unang tinanggap mo, unang tinanggap natin sa ating Panginoon. Number 1 is kaligtasan. Katulad ng sinabi ko po kahapon, kaligtasan na may kalakip na buhay na walang hanggan. Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita. Ang mensahe ng kaligtasan. Ang ebanghelyo ng mabuting balita, ang mensahe ng kaligtasan. Ito ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Ito po ang gawain ng pagliligtas ng biyaya ng Diyos na naghatid ng kalayaan sa tao. Wow! Kalayaan sa tao, kalayaan sa sinumang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus sa krus. Dugo ng Panginoong Hesus sa krus. Sinasabi ng mga taga-Roma sa 6:23, di po ba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tumatanggap tayo sa buhay na ito kapalit bilang upa sa ating mga ginawa. At tinatanggap natin ang talagang nararapat para sa atin. Amen. Ito yung nararapat po sa atin. Ito yung tinatanggap natin. Maluwag sa ating puso na dapat po nating tanggapin ang salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang kanyang sinasabi sa kanyang salita. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Dahil dito, tayong lahat ay karapat-dapat mamatay. Hindi lamang sa isang pisikal na kamatayan, kundi maging ang pagkahiwalay sa Diyos, sa espiritual na pagkahiwalay. Amen. Ngunit dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng isang regalo. Ang regalong ito ay isang bagay na hindi tayo karapat-dapat, ngunit ipinagkaloob sa atin buhat sa kanyang walang pasubaling pag-ibig or unconditional love. Hindi natin ito pinaghirapan o kaya'y kayang paghirapan. Amen. Hindi po ito natin pinaghihirapan, hindi po ito natin kayang paghirapan o pinaghihirapan. Ang regalo pong ito ay ang buhay na walang hanggan. Hindi po natin ito paghihirapan o pagsusumikapang paghirapan pa. Nang ibig sabihin ay ang maranasan mo, maranasan natin ang buhay na kasama ang Diyos magpakailanman habang naririto pa po tayo sa lupa. Ito ay maaaring magsimula ngayon sa sandaling tanggapin mo o tinanggap mo na si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. Lahat ng tao ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. Bakit po? Sapagkat walang kabuluhan ang buhay na wala ang Diyos. Amen. Wala pong kahulugan ang buhay na wala ang Diyos. Walang kabuluhan, ibig pong sabihin, walang pag-asa, walang nakikitang pag-asa at makikitang pag-asa. Kinakailangan nating magbalik loob sa tagapagligtas. Sino po ito? Kanino po tayo magbabalik loob? Kanino ka magbabalik loob sa tagapagligtas? Kay Kristo Jesus na tunay na nagmamahal sa atin. Winawasak ng kasalanan ang tao. Winawasak po kasi ng kasalanan ng tao. Ngayon, ang ating kapaligiran, iba't ibang klase ng kasalanan, iba't ibang uri ng mga bagay na ginagamit po dito sa ibabaw ng mundong ito ng kaaway. Ngunit si Jesus ang naging katugunan. John 14:6. Si Jesus ang ating kaligtasan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya lamang po. Walang makapupunta roon sa kanyang kaharian sa langit sa pamamagitan po lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Binayaran niya ng Panginoong Jesucristo ng ganap na kaparusahan sa krus para sa ating mga kasalanan. Binayaran na po ni Kristo 2,000 years ako hanggang sa kasalukuyang ito, hanggang sa oras na ito, sa kinauupuan po natin ngayon, sa kinauupuan po ninyo ngayon. Ang kanyang ginawa sa krus ang nagdala ng katubusan o redeem, pagbabago at pagsasaayos na muli sa ating mga buhay. Gawa 4:12. Walang pangalan na isinulat sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa kundi ang pangalang Jesus. Siya ang katubusan. Siya ang pagbabago. Siya ang magsasaayos. Siya ang pagsasaayos ng ating mga buhay, which is God is the God of order. Siya ang mag-aayos po ng ating buhay sa maruming nakaraang buhay natin, sa lumang buhay natin, sa nakaraang pagkatao natin. Siya po, si Jesus po ang magsisimulang mag-ayos, magkakalkula, magmomolde, maghuhulma ng ating buhay sa tulong at kapangyarihan po ng kanyang iniwanan
Ito po ang ating dakilang advocate, dakilang tagapamagitan, dakilang mga aliw. Walang iba kundi ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Kung mapapansin po ninyo, ang banal na Espiritu po ang siyang nangusap sa ating puso upang tayo ay manampalataya, natanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Uulitin ko po, hindi po dahil sa ating mga sariling paghihirap o pagsisikap. Hindi po. Dahil lamang po ito sa kahabagan at biyaya ng Diyos. Kaya po tayo ay unti-unti muling makakalapit sa Diyos Ama. Ang relasyon na nasira sa tao at Diyos ay unti-unting manunumbalik. Pag tayo ay patuloy na mag-aaral ng kanyang mga salita. Ang kaligtasan ay naging posible sa pamamagitan ng ginawang pagtubos ng Panginoong Jesucristo sa krus. Amen! Walang naging imposible dahil ang pagtubos po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ang siyang pumagitan upang ang kaligtasan po ay maging posible. Naging posible po. Iniligtas niya tayo mula sa walang hanggang kamatayan. Dapat po tayo mapapahamak. Wala po tayo ngayon. Dito po sa kinauupuan ko, sa kinauupuan mo po, sa kinatatayuan mo ngayon, sa kinalalagyan po natin ngayon. Wala po tayo ngayon. Kung hindi po nagkaroon ng posible ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtubos ng Panginoong Jesucristo sa krus. Kaya yung krus po na yan, always back to the cross. Lagi po tayong bumalik sa krus. Yung pagbabalik sa krus upang ang pagbabalik loob natin, ang panunumbalik natin sa Panginoon ay magpatuloy at magpatuloy. Dulot ng ating mga kasalanan. Magpapatuloy po ito dahil ang mga kasalanan ay natakpan na. Walang hanggang kamatayan na dulot ng ating mga kasalanan, tinakpan na po dahil sa dugo doon sa krus ng Kalbaryo ng Panginoong Hesus. Winasak niya ang mga sumpa at gawa ng kadiliman sa ating mga buhay. Amen. Uulitin ko po, winasak niya sa pamamagitan ng banal na dugo at makapangyarihang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Winasak niya ang mga sumpa, kasumpa-sumpaan, mga generational curses at gawa ng kadiliman sa ating mga buhay. Tinanggap din natin ang bagong buhay kay Kristo. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. All things are become new. Bago na po, become new. Becoming new. Becoming renewal. Becoming new every day and every day. At ang pagpapanumbalik ng ating mga buhay sa orihinal na kaluwalhatian at disenyo ng Diyos. Genesis 1:28, di po ba? Sabi ko po kahapon na tayo po ay nilikhang kalarawan at kawangis ng Diyos. Unti-unti na pong naibabalik ang disenyo ng Diyos sa kaluwalhatian at disenyo ng Diyos, ang orihinal na kaluwalhatian at disenyo ng Diyos, tungo dahil sa panunumbalik natin, pagbabalik loob natin po, na magsimulang tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Genesis 1:28. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus, tayo ay naipanumbalik. Sa espiritual ay naipanumbalik ang ating relasyon. Amen. O ugnayan sa Diyos. Ito po yung sinasabi ko. Nanumbalik sa ating mga personal na buhay ang ating mga relasyon sa tao at naayos din ang mga personal na relasyon natin, ang mga relasyon natin sa tao, maging ang ating mga panalapi at naayos din. Amen. Mapapansin po ninyo na natututo na tayo magpatawad 77 times. Hindi na po tayo nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi na po tayo nagtatanim ng galit. Hindi na po tayo sumusumpa na ganoon ka, maging ganoon ka, sana hindi na. Kasi napalitan na po, tinakpan na po dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos. 1 Peter 4:8, love conquers everything. Dahil sa pag-ibig at unconditional love na ito ng ating Panginoong Diyos po sa atin, natatakpan po ang lahat
ng mga karumihan. Tinatakpan po ng pag-ibig ang lahat ng kasalanan. Tinatakpan po lahat ng karumihan ng pag-ibig. Tinatakpan po lahat-lahat. Galit, puot, lahat. Kaya nga po, love conquers all. Yan po ang sinabi sa 1 Peter 4:8. Maliban doon, wala na po. Dahil ito po ay salita ng Diyos. At dapat po natin itong paniwalaan at panampalatayanan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus, tayo ay naipanumbalik. Sa espiritual ay naipanumbalik ang ating relasyon o ugnayan sa Diyos, sa ating mga personal na buhay, ang ating mga relasyon sa tao ay naayos, maging ang ating mga pananalapi ay naayos din. Amen. Amen. Pananalapi, naaayos din po. Kung paano tayo maghawak ng pera, ng kabuhayan natin naaayos. Because God is the God of order. Ayon po sa salita ng Panginoon. Ang pagtuklas po ng mga katotohanan patungkol sa iyong bagong kaugnayan kay Kristo. Nagkaroon ka na po ng bagong kaugnayan kay Kristo. Nagkaroon ka na po ng bagong kaugnayan kay Kristo at ito po ang magiging paraan at daan po ng Panginoong Diyos na ikaw ay patuloy na maniniwala, mananampalataya sa katotohanan na nasa Biblia at makatutulong ito upang magkaroon ng isang matibay na pundasyon para sa iyong relasyon kay Kristo. Ang mga katotohanan ito ng salita ng Diyos, una, pinatawad ka na ni Kristo, ang iyong mga kasalanan, Colossus 1:13-14, ikaw ay ginawang anak ng Diyos, John 1:12, katulad po ng sinabi ko, sa sandaling tanggapin mo si Kristo, ikaw ay nagiging anak ng Diyos, ikaw ay naging anak na ng Diyos, pumasok si Kristo sa iyong buhay at kailanman na hindi kanya naiiwan. Hebrews 13:5, hindi na siya aalis dyan sa puso mo, sa buhay mo, sapagkat ang banal na Espiritu mismo at ang salita ng Diyos, Hebreo 13:5, anuman ang mangyari sa iyong buhay o anumang mga pagsubok ang maaari mong pinagdadaanan o pagdadaanan pa o kahaharapin pa, ang Panginoon ay laging nasa iyong tabi upang ikaw ay tulungan. Amen! Ang Panginoon po ay nasa ating tabi. Hindi po tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon. Hebrews 13:5. Sinimulan ni Kristo ang isang bagong buhay sa iyo. Amen! Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, ikaw kung nakipag-isa ka na kay Kristo bilang isang tao, nilikhang kalarawan ng Diyos, panunumbalikin niya na ang bagong nilalang na ito at ikaw yon, ako yon, tayo yon. Wala na ang dati niyang pagkatao, wala na ang dati mong pagkatao, wala na ang dati kong pagkatao, salip ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians 5:17. Patuloy na babaguhin ng Panginoon, papalitan ng bago kasi siya po ang ating bagong pagkatao. Ang iyong lumang kalikasan o lumang pagkatao, ang ating pong lumang kalikasan o lumang pagkatao ay naglaho na habang ikaw ay hinuhubog niya upang maging katulad ng ninanais niya para sa iyo. Ikaw ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Tayo ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino po yung anak na yon? Si Jesucristo. Ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makararanas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko po ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:11-13. 1 John 5:11-13. Ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sino po itong anak ng Diyos na ito na namagitan at nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang tumigis ang kanyang makapangyarihan at banal na dugo. At itong banal na dugong ito ang siyang nagligtas at magliligtas at humango sa ating mga kasalanan, sa lahat ng uri ng kadiliman, sa lahat ng sumpa, sa lahat ng sakit, sa lahat ng mga karamdaman, sa lahat-lahat, si Jesucristo. Meron po akong isang tanong dito bago po tayo magtapos.
kung sasagutin mo ang tanong na ito, personal application po ito ha, bakit ka papasok sa langit at ano ang iyong sasabihin? Bakit ka papasok sa langit at ano ang iyong sasabihin? Ito po ang aking katanungan sa ating pagtatapos at maasa po ang Panginoong Diyos na magpapatuloy at magpapatuloy po tayo sa pag-aaral. Magpapatuloy tayo sa ating paglagong pananampalatayang espiritual upang sa ganon tayo ay unti-unting mahanap ang bagong buhay, ang bagong panunumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa isang bagong araw, isang sariwang umaga, bagong buhay at bagong pagkakataon. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa banal na espiritu mo, O Diyos, na patuloy na nangungusap sa aming puso, sa aming mga kaluluwa, upang kumain kami ng mga pagkain espiritual sa araw-araw naming buhay. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na sa biyaya mo, sa iyong kagandahang loob, sa kahabagan mo lamang, Panginoon, kami ay mabubuhay at mananampalataya sa iyo. Ito hindi mula sa aming mga sarili. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Kinikilala ka namin na ikaw ang aming Diyos at sariling tagapagligtas ng aming mga buhay. Walang iba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Ito po ang aking dalangin at hiling sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli po, marami pong salamat. Shalom. God bless you po.